Marshall Peak, Kabanata 21. Hahayaan kitang tumira ng 3 straw. Ang mga sugat at mantsa ng dugo na ito ay resulta ng pakikipaglaban sa mga spider ng bulaklak. Wala siyang oras para alagaan sila, at kinailangan niyang humanap ng doktor para sa batang lalaki nang bumalik siya sa Black Plum Town. Natural, naantala ito. Pagkatapos noon, nakatulog si Yang Kai. Kakagising lang niya kaninang umaga, gising na ang bata. Gamaan ang pakiramdam ni Yang Kai at nagmamadaling bumalik sa sekta. Mula sa malayo, nakita niya ang isang grupo ng mga tao na nakapalibot sa kanyang kahoy na bahay. Ang ilan sa kanila ay may hawak pang mga sulok. Mukhang susunugan nila ang bahay niya. Paano papayag si Yang Kai? Natural, lumapit siya at nagtanong. Hindi niya inaasahan na si Sassafras pala ang naghahanap ng gulo sa kanya. Si Sassafras, na nabigong sunugin ang bahay, ay hindi man lang nakonsensya. Sa halip, lalo siyang natuwa. Tinuro niya si Yang Kai at sinabi, Yang Kai, huwag mong sabihin hindi kita binigyan ng pagkakataon. Kung kaya mo. Sandali lang, itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay at pumasok sa bahay. Kay. Nilunok ni Sassafras ang kanyang sinabi. Pakiramdam niya ay kumain siya ng langaw, at ito ang uri na lumipad mula sa sariwang dumi. Ito ay lubhang hindi komportable. Iyang Master Su, ang taong ito ay masyadong walang galang. Nadama ng isa sa mga nasasakupan ni Sassafras na hindi ito patas. Tumisi si Sassafras. Bugbugin mo siya mamaya. Narinig ko na ang taong ito ay hindi umamin ng pagkatalo, kaya't huwag magmadali sa kanya. Ngayon, dapat nating ipaalam sa kanya ang mga kahihinatnan ng pagkakasala sa akin. Oo, pumasok si Yang Kai sa bahay at hinubad ang maliit na bag sa kanyang balikat. Ang bag ng mga halamang ito ay ang ani ng kanyang 3 araw na pagsusumikap. Medyo nag-alala si Yang Kai kung hindi niya muna ito ibababa. Matapos ilagay ang bag, muling lumabas si Yang Kai. Tumingin siya kay Sassafras na may seryosong mukha at sinabi, anong gusto mong sabihin ngayon lang? Tiningnan siya ni Sassafras ay galit. Puno ng hinanakit ang mukha niya, at may gana siyang samuka ng dugo. Ngayon pa lang ay matagal na niyang inihanda ang kanyang mga linya, ngunit bago pa niya ito masabi ay naputol na siya ni Yang Kai. Sa sandaling ito, nang makita siyang bamuka ang kanyang bibig upang muling magtanong, hindi na niya hinintay na sumigaw. Yang Kai, huwag mong sabihin hindi ka binigyan ng pagkakataon ng iyong master na ito, basta't lumuhad ka at yumuko. Sa akin ng ilang beses sa harap ng lahat ng mga kapatid na ito, at tawagin mo akong lolo ng ilang beses, pagkatapos ay ililigtas ko ang iyong buhay. O kung hindi, makahulugan ang mga ungol na iyon, at kusang bumangon ang amoy ng mga banta. Pagkatapos sabihin iyon, si Sassafras ay may hitsura ng kasiyahan na para bang may ginawa talaga siya kay Yang Kai. Dahan-daang umiling si Kay Yang, nakatingin kay Sumo na may sakit na ekspresyon. Ano? Medyo nakonsensya si Sassafras. Ito ay higit sa lahat dahil si Yang Kai ay masyadong kalmado, na nagparamdam sa kanya ng kaunting kawalan ng katiyakan. Pagkatapos ng lahat, natalo siya sa kamay ni Yang Kai sa Black Plum Village, kaya may anino sa kanyang puso. Ikaw ay hindi karapat-dapat. Napabuntong hininga si Yang Kai. Natigilan ng mga nanonood, gayon din si Sassafras. Naisip niya sa kanyang sarili, paano ito hindi matapat? Anong ibig mong sabihin? Mabangis na tanong ni Sassafras. Hindi mo naiintindihan. Halika, tuturuan kita. Si Yang Kai ay kumilos na parang isang mabait na tao at same time na sinabi. Hayaan mong tanungin kita, mayroon ka bang elder sa Sky Tower? At least may kaunting paningin ka. Ipinagmamalaki ni Sassafras na malapit nang maabot ng kanyang buntot ang langit. Tumiti si Yang Kai. Dumating ka para maghayganti sa akin ng ganyang kasayahan, kaya natural na mayroon kang maaasahan. Kung walang mas mataas sa iyo, paano ka mangangahas na maging napakapangahas at sunugin pa ang bahay ko? Ang taong ito ay may malaking kapangyarihan sa Sky Tower, tama ba? Tanong muli ni Yang Kai. Ang posisyon ng isang matanda. Tumuso si Sassafras. Mayroon akong isang nakatatandang kapatid na babae na isang pangunahing disipulo. Kaya kanyang durugan sa isang daliri lamang. Biglang naintindihan ni Yang Kai ang tungkol kay Sassafras. Tinapik siya nito sa balikat at sinabing, tama na yan, masyado kang hindi matapat. Anong tama? Galit na galit si Sassafras. Siya ay nalilito sa mga salita ni Yang Kai at hindi alam kung ano ang kanyang sasabihin. Hindi mo man lang maintindihan ang ganoong simpleng bagay. Ano bang problema ng ulo mo? Sumimangot si Yang Kai at tumingin kay Sassafras ng may awa. Matyaga niyang ipinaliwanag. Ang kapatid mo ay ang aking senior sister. Kung iyan talaga ang itatawag ko sa'yo, paano ka haharapin ng ate mo? Paano ka tatawagan ng elder na yan? Ikaw ay hindi matapat, talagang hindi matapat. Kung ako ang elder na yon, ikukulong kita sa Coilang Dragon Stream ngayon at siguraduhin hindi ka lalabas sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Nang inag ang katawan ni Sassafras at namutla ang mukha. Ang Coilang Dragon Stream ay ang pinaka-nakakatakot na lugar ng High Heaven Pavilion. Ang High Heaven Pavilion ay umiral ng daan-daang taon at mayroong 12-dosenang henerasyon ng mga disipulo. Palaging may ilang mga disipulo na, pagkatapos umalis sa sekta, ay nakagawa ng mga karumal-dumal na krimen at nakagawa ng mga karumal-dumal na krimen. Kapag ang mga karumal-dumal na kriminal na ito ay nahuli ng sekta, ang kanilang paglilinang ay mapilayan at sila ay itatapon sa Coilang Dragon Stream. Talaga, ang pagpasok sa lugar na iyon ay katumbas ng kamatayan.
Ang tatlong salitang Coiling Dragon Stream ay lubhang sikat sa loob ng radius na ilang libong milya. Kilala ito sa kabangisan nito. Hindi natatakot si Sassafras kay Yang Kai, ngunit nang marinig niya ang tatlong salitang ito, likas siyang nakaramdam ng takot. Nang mapansin na hindi tama ang kalagayan ni Sassafras, ang isa sa mga taong sumunod sa kanya ay mabilis na humakbang at nagsabi. Iyang Master Su, matalas ang dila ng brat na ito. Huwag mong sayangin ang iyong hininga sa kanya. Ngayon, nandito kami para tumulong. Ilabas mo ang galit mo. Bumalik sa katinoan si Sassafras at galit na sinabi. Yang Kai, huwag kang magsalita ng kalokohan. Ngayon, kung hindi ka luluhod at humingi ng tawad, pagsisisihan ka nitong Young Master na ipinanganak ka sa mundong ito. Ang mga mata ni Yang Kai ay kumislap sa malamig na liwanag. Kinuyam niya ang kanyang kamao at sinabi, Junior brother, gusto mo bang makipag-spar sa akin? Sinabi ni Sassafras na may paghamak. Gusto ko, ngunit hindi ka karapat-dapat. Wala kang mga kwalifikasyon. Ang Young Master na ito ay nasa Tempered Body 9th level. Nang marinig niya itong sabihin, agad na naunawaan ni Yang Kai. Ang mga tuntunin ng sekta ay nagsasaad na kapag ang mga disipulo ay naghahaman sa isa't isa, ang pagkakaiba sa lakas ay hindi maaaring lumampas sa 3 antas. Hindi talaga kayang hamanin ni Sassafras si Yang Kai. Masyadong malaki ang pagkakaiba ng dalawa. Ito rin ang dahilan kung bakit niya dinala ang mga tao dito. Ang mga taong ito ay hindi lamang narito upang panatilihin ang mga hitsura. Tiningnan ni Sumo si Kai Yang nang may pang-aalipusta, ang mga sulok ng kanyang bibig ay napakunot-noo. Nang hindi ibinaling ang kanyang ulo, sinabi niya, lahat, narinig ko na itong nakatatandang kapatid na si Yang Kai ay umabot na sa pangatlong yugto ng Tempered Body. Sinong kapatid ang gustong umakyat at bigyan siya ng ilang mga payo? Tempered Body 3rd level, napakataas na level. Nagtawanan ng karamihan. Lahat ng narito ay sumali sa sekta ng mas huli kay Yang Kai, ngunit sino ang walang mas mataas na antas kaysa sa kanya? Hayaan mo akong gawin ito, Young Master Su. Ang lakas ko ang pinakamababa sa magkapatid, ngunit nasa Tempered Body 5th level pa lang ako. Dapat ay makakalaro ko si Yang Kai saglit. Ang isa sa kanila ay lumakad sa gitna ng karamihan at tumingin kay Yang Kai nang may paghamak. Nilinggan siya ni Yang Kai at tumawa. Natawa siya sa kanilang hindi napapanahong impormasyon. 5 araw na ang nakalipas, nasa Tempered Body 3rd level na siya, pero ngayon, iba na siya sa dati. Gayunpaman, natural na hindi ikakalat ni Yang Kai ang balitang ito. Ang pagsulong ng 2 antas sa loob ng 5 araw ay medyo kakaiba. Ang taong dinala ni Sassafras ay nagsabi, Brother Yang, ang pangalan ko ay Jouhu. Dapat mong tandaan kung sino ang bumugbog sa iyo ngayon. Tatandaan ko, sabi ni Yang Kai na may seryosong mukha. Tila gustong bigyan ng mukha ni Jouhu si Sassafras. Ikanaway niya ang kanyang kalingkingan kay Yang Kai at sinabi, Brother Yang, huwag mong sabihin na hindi kita binibigyan ng mukha bilang junior brother. Bibigyan kita ng 3 galaw. Kung kaya mo akong igalaw ang aking mga paa, ikaw panalo. Kung hindi mo kaya wag mong sisihin itong si junior brother na hindi ka naawa. Nasilaw si Sumo sa mapagmataas na panunokso ni Jouhu at lantarang paghamak. Ibinulalis niya sa kanyang puso na talagang may kakayahan si Jouhu. Alam niya kung paano ipahiya ang iba at gumawa ng isang mahusay na trabaho. Talagang may kakayahan si Jouhu. Marunong siyang manghiya ng iba. Bagamat dalawa lang ang level sa pagitan ng Tempered Body 3rd level at Tempered Body 5th level, nagkaroon ng gap sa pagitan ng 2 level na ito. Ang lakas na maaaring ipakita ay ganap na naiiba. Martial Peak, Kabanata 22. Isulat muli ang pagkatalo. Higit pa rito, kasalukuyang nasa malungkot na kalagayan si Yang Kai. Halatang marami na siyang pinagdaanan, kaya paano pa siya magkakaroon ng lakas para lumaban. Isa pa, payat at malnourished ang kanyang katawan kaya madali siyang tingnan ng mga tao. Akala ng halos lahat ay hindi makakatakas si Yang Kai ngayon. Maging si Zia Ningchang, na nakatayo sa malapit na puno, ay nag-isip. Bilang miyembro ng Dark Hall, dumating ngayon si Zia Ningchang upang itala ang mga resulta ng labanan ni Yang Kai. Hindi maganda yun. Paano ko hahayaan si junior brother na maging maluwag sa akin? Medyo nag-alinlangan si Yang Kai. Wala namang masama doon. Giit ni Jouhu, bilang junior brother, tama lang na hayaan mo muna akong magkaroon ng 3 galaw. Haha, sige. Tila ayaw ni Yang Kai. Dahil sinabi ni junior brother Zhao, hindi magiging magalang ang senior brother na ito. Dalhin mo, sigaw ni Jouhu. Ang kanyang mga paa ay parang mga bato habang siya ay nakatayo sa kinatatayuan. Umbok ang kanyang mga kalamnan at lumabas ang mga asul na ugat. Sa pagtingin sa payat na si Yang Kai na naglalakad palapit sa kanya ng hakbang-hakbang, ninisyon ni Jouhu ang kanyang puso. Naisip niya, sa maliit mong katawan, kaya kitang tanggayan ng isang hininga. Anong uri ng lakas ang maaari mong gamitin? Dahan-daang naglakad si Yang Kai sa harap ni Jouhu. Itinaas niya ang isang kamao at sadyang iwinagayway ito sa harap ng mga mata ni Jouhu. Tumiti siya at sinabing, Junior brother Zhao, lalaban talaga si senior brother. Halika. Sa sandaling matapos siyang magsalita, ang kamao ni Yang Kai ay nabasag na sa dibdib ni Jouhu. Boom! Isang muffled sound ang umalangaw. Ang mga tao sa paligid ay hindi man lang nakakita ng anumang bakas ng pag-atake ni Yang Kai. Kakaibang dama po ang kamao na ito. Namutla ang mukha ni Jouhu.
Hindi napigilan ng kanyang dibdib ang paglubog. Boom! Dumating ang pangalawang suntok, damapo sa tiyan ni Zhao Hu. Biglang yumuko ang katawan ni Zhao Hu, naramdaman lang niya ang pagbagsak ng asid sa tiyan. Sinipa ni Yang Kai ang baba ni Zhao Hu, at pinalipad si Zhao Hu. Bumagsak siya sa lupa, hindi gumagalaw. Nanalo siya. Napakatahimik na may naririnig na isang pin drop. Ang lahat ay tumitig kay Yang Kai sa gulat, ang kanilang mga mata ay puno ng hindi makapaniwala. Lalo na't dilat ang mga mata ni Sassafras, halos lumabas sa kanilang mga saksakan. Dalawang suntok at isang sipa. Si Zhao Hu, na nasa body temperance stage level 5, ay pinalipad. Ito ba ay isang bagay na maaaring gawin ng isang body temperance stage 3rd level cultivator? Bagamat hindi lumaban si Zhao Hu mula simula hanggang wakas, ang kanyang lakas ay napakalakas. Paanong ang isang taong tumitimbang ng higit sa 50 kilo ay maipapalipad ng ilang talampakan ang layo ng walang anumang lakas? Bukod dito, ang kanyang bilis ay walang kapantay na mabilis. Ilang sandali lang ang nakalipas, si Zhao Hu ay may mapang asar ng ngiti sa kanyang mukha, ngunit sa sumunod na sandali, siya ay nawalan ng malay. Hindi lamang ang mga nanonood sa harap ng kubo ang hindi makapaniwala sa kanilang mga mata, maging si Ziyaning Chang, na nanonood ng laban mula sa tuktok ng puno, ay ganoon din. Malinaw na naitala ng kanyang baklet ang record ng labanan ni Yang Kai. Sa mahigit 2 taon, 147 beses siyang natalo ng walang ni isang tagumpay. Sa hindi inaasahan, ito ay muling isinulat ngayon. Bukod dito, panalo siya ng malis. Si Ziyaning Chang ay orihinal na maganda ang pagtapak sa mga sanga, ngunit sa huli, siya ay labis na nabigla na hindi siya nakabawi mula sa Yuan Chi. Naputol ang kanyang body light ng teknik, at biglang bumagsak ang kanyang katawan. Sa isang mahinang pagbagsak, nahulog ang babaeng nakamastara na ito mula sa tuktok ng puno 3 talampakan ang taas. Ang kanyang maliit na puwitan ay unang dumampi sa lupa, at hindi niya maiwasang mapaiyak sa pagkaalarma. Buti na lang at maliksi siya at hindi mabagal ang reaksyon niya. Sa huling sandali, humiram siya ng kaunting lakas. Kung hindi, ang mga kahihinatnan ng taglagas na ito ay magiging seryoso. Ganun pa man, nag-aapoy sa sakit ang kanyang dalawang masiglang puwitan. Mariin niyang ibinuka ang kanyang mga labi, at isang patong ng ambon ang lumitaw sa kanyang matubig na mga mata. Dahil sa sakit, dahan-dahan siyang tumayo. Bahagyang nanginginig ang dalawa niyang balingkinitang binti. Kinakabahang tumingin si Ziyaning Chang sa paligid. Nang makitang walang nakakita sa kanya, nakahinga siya ng maluwag. Kung may makakita sa kanya ng ganito, marami siyang nawalan ng mukha. Iniikot ang kanyang Yuan Chi upang maibsan ang sakit sa kanyang puwitan, kumislap ang mga mata ni Ziyaning Chang. Hindi niya talaga maintindihan. Paano tumaas ng husto ang lakas ni Yang Kai sa loob lamang ng ilang araw? Hindi masyadong malakas ang mga manonood, kaya wala silang makitang kakaiba. Gayunpaman, paano maihahambing ang paningin ni Ziyaning Chang sa mga ordinaryong tao? Gayon lang, nang kumilos si Yang Kai, malinaw na naramdaman ni Ziyaning Chang na gumalaw ang chi sa kanyang mga meridian. Upang makultivate ang chi, malinaw na nasa tempered body 4th level si Yang Kai. Bukod dito, tila ang lakas ni Yang Kai ay mas mataas kaysa sa tempered body 4th level. Pero, hindi ba't ilang araw na ang nakalipas ay umabot na siya sa tempered body 3rd level? Yung mabahong junior brother, tinago niya talaga ang lakas niya. Hindi lang niya tinakat ang mga taong iyon, natakot din siya ng husto kaya nahulog siya mula sa puno. Napakasuklam. Malabo, isinisisi na ni Ziyaning Chang kay Yang Kai ang sakit sa kanyang puwitan. Napatingin si Yang Kai sa direksyon kung saan nagtatago si Ziyaning Chang. Bagamat maikli ang sigaw ni Ziyaning Chang, narinig pa rin niya ito. Gayunpaman, medyo malayo siya at wala siyang napansing kakaiba. Hindi na niya ito masyadong inisip. Napakunot noo lang siya at tinignan ang kamao niya na para bang hindi nasisiyahan. Talagang hindi nasisiyahan si Yang Kai. Kung tutusin, ito ang unang pagkakataon na nakipag-sparring siya sa isang tao matapos makuha ang matigas na gintong skeleton. Hindi niya na-control ng mabuti ang kanyang lakas at talagang pinalipad si Zhao Hu. Noong una, gusto lang niyang makagalaw ang kanyang kalaban, ngunit tila mas ginamit niya ang lakas kaysa sa inaasahan. Sa field, si Sassafras ang unang nakabawi. Itinuro niya si Yang Kai at sumigaw. Nandaya ka, tahimik na tumingin sa kanya si Yang Kai at sinabi. Junior brother, pwede kang kumain ng kahit anong gusto mo, pero hindi mo masasabi ang gusto mo. Paano mo masasabi na nandaya ako? Hindi nakaimik si Sassafras. Tama, paano siya nanloko? Nakatayo lang roon si Zhao Hu at hindi gumagalaw. Mayabang niyang sinabi na hahayaan niyang gumawa ng 3 galaw si Yang Kai. Sa huli, 3 galaw talaga ang ginamit ng kabilang partido para talunin siya. Paano ito maituturing na pagdaraya kung nangyari ito sa harap ng napakaraming tao? Paano siya nadaya? Iyang Master Su, mukhang mali ang impormasyon. Ang lakas ng batang ito ay hindi lang tempered body 3rd level. Natatakot ako na umabant na siya. Kung hindi, paano niya mabubugbog si Zhao Hu? Ilang mga taong may kabutihan. Nakakita ng ilang pahiwatig ang paningin at bamulong kay Sassafras. Kaya ganyan. Tumanggo si Sassafras. Malungkot ang mukha niya. Si Zhao Hu ay masyadong pabaya. Kung talagang nakipag-away siya sa kanya, paano siya matatalo?
Sa opinyon ni Sassafras, ang pagkatalo ni Zhao Hu sa pagkakataong ito ay dahil lamang sa kapabayaan. Pagkatapos ng lahat, kahit na umunlad si Yang Kai, siya ay nasa tempered body 4th level lamang. May gap pa rin sa pagitan niya at ni Zhao Hu. Kung talagang mag-away sila, tiyak na matatalo si Yang Kai. Brother Yang, itinago mong mabuti ang lakas mo. Malamig na tiningnan ni Sassafras si Yang Kai. Hindi niya nailabas ang galit niya ngayong araw. Talagang hindi komportable para sa kanya na hawakan ito. Hindi ito itinanggi ni Yang Kai at nagkibit balikat lang. Marami tayong oras sa hinaharap. Hindi ka na magiging maswerte sa susunod. Malamig na bamantong hininga si Sassafras at inakay ang mga tao pabalik sa direksyon na kanilang pinanggalingan. Binuhat ng isa sa kanyang mga nasasakupan ng walang malay na si Zhao Hu sa kanyang likod. Bago siya umalis, binigyan niya si Yang Kai ng masamang tingin. Nabuo talaga ang sama ng loob na ito. Walang pakialam si Yang Kai. Pagkatapos ng lahat, ang sekta ay may sariling mga patakaran. Kung gusto nilang magkagulo sa kanya, kailangan nilang hamanin siya. Bukod dito, kailangan niya ng isang tao upang subukan ang kanyang paglilinang. Kung hindi, hindi niya malalaman kung gaano siya lumaki. Sa pag-iisip na ito, nadama ni Yang Kai na isang pagpapala ang gumawa ng away kay Sassafras. Talagang hindi kasiya siya ang laban ngayon. Buntong hininga, medyo hindi nasisiyahan si Yang Kai. Pagkaalis ni Sumo, natapos na ang pananabik. Natural na naghiwa-hiwalay ang karamihan ng mga nanonood, ngunit marami pa rin ang nadama na para silang nasa panaginip. Ang trial disciple na si Yang Kai, na hindi nakatikim ng kahit isang tagumpay sa mahigit 2 taon, ay talagang nanalo ngayon. Bagamat may kasamang elemento ng panlilinlang, tagumpay pa rin ito. Martial Peak, Kabanata 23. Isang kapaspalad na bagay. Ang bagay na ito ay nagdulot ng kaguluhan sa mga ordinaryong disipulo na nanonood ng labanan. Kung hindi dahil sa pagkakakilanlan ni Sumo, marahil lahat ay nagmamadaling ipakalat ang balita at ikalat ito. Ngunit dahil may kinalaman ang usaping ito kay Sassafras, naging mataktika ang mga tao at hindi nang ahas na ipalaganap ang balita. Maaari lamang nilang itago ang mga bagay ngayon sa kanilang mga tiyan. Sa wakas ay tumahimik na sa harap ng kubo. Sa pagtingin sa langit, si Yang Kai ay medyo nanlumok. Ngayon, na-delay siya ni Sassafras at nawalan ng oras para mag-practice ng tempered body technique. Hindi niya maiwasang sabihin na sayang naman. Matapos bumalik sa kubo at kunin ang kanyang huling set ng damit, tumakbo si Yang Kai sa gilid ng maliit na lawa at hinubad ang kanyang mga punit na damit, naghahanda na maligo. Sa mga araw na ito, gumagala siya sa kabundukan at nakikipaglaban sa gagamba sa likod kaya may kakaibang amoy sa kanyang katawan. Palihim na lumapit si Zia Ningchang sa kubo. Gusto niyang makita kung anong kaharian ang kinaroroonan ng junior niyang kapatid na ito. Dahil napakalayo niya, hindi siya makakita ng malinaw. Gayunpaman, walang tao sa kubo. Umikot sa likod ng kubo, inilibot ni Zia Ningchang ang kanyang mga mata sa paligid. Ang pumasok sa kanyang mga mata ay 2 nagniningning na puting puwitan. Pagangat ng kanyang mga mata, nakita niyang hinubad na ni Yang Kai ang lahat ng kanyang damit at kasalukuyang nasa diving posture. Namula ang maliit na mukha ni Zia Ningchang. Kahit na siya ay napakalakas, siya ay isang batang babae pa rin. Not to mention buttocks, wala pa siyang nakitang hita ng lalaki. Paano niya natitiis na makakita ng ganoong eksena? Ito ay masyadong kapana-panabik. Tumibok ang puso ni Zia Ningchang at mabilis niyang itinago ang kanyang katawan. Bakit siya nakatadhana sa lugar na iyon ngayon? Malapit nang bumagsak ang mga luha ng kawawang dalaga. Paano niya maiisip ang pagsilip sa sikreto ni Yang Kai? Natapakan niya ang kanyang mga paa at nawala sa isang iglap. Ang mabahong junior brother na ito, nang ahas siyang maging walang pidgel sa isang mahalagang lugar. Siya ay hubad sa sikat ng araw. Siya ay masyadong walang hiya, masyadong walang hiya. Sa pond, naliligo si Yang Kai habang sinusuri ang kanyang katawan. Napagtanto niya na mula nang magsimula siyang mag-practice ng tempered body technique, mas lumakas ang kanyang mga kalamnan. Bagamat payat pa siya, mas payat na siya kaysa dati. Isa pa, ang sugat sa kanyang tiyan mula sa pakikipaglaban kahapon sa flowerback na gagamba ay nagkagapos na. Tanging ang sugat sa kanyang braso, kung saan natusok sa kanya ng flowerback spider, ang mahina pa rin. Kung tutuusin, ito ay isang tumatagos na sugat, kaya imposibleng maghilam ito ng ganoon kabilis. Gayunpaman, hindi ito seryoso gaya ng naisip niya. Tila ilang araw na lang ang kailangan niya para tuluyang gumaling. Inaalala ang laban sa buhay at kamatayan kahapon, medyo nasasabik si Yang Kai. Hindi niya alam kung bakit, ngunit mas delikado ang sitwasyon, lalo siyang nagiging motivated. Hindi naman siya ganito noong una. Hindi kaya siya ay subconsciously ay may masochistic tendencies na nagising lamang pagkatapos mabuhay ng higit sa 10 taon. Sa pag-iisip nito, mabilis na lumubog si Yang Kai sa lawa at nagpigil ng hininga ng mahabang panahon bago lumabas ang kanyang ulo. Bagamat marami siyang dapat gawin, kumuha pa rin si Yang Kai ng wallis para walisin ang sahig pagkatapos niyang maligo at magsuot ng damit. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang trabaho sa High Heaven Pavilion. Dahil tinanggap niya ang trabahong ito, kailangan niyang seryosohin ito. Habang nagwawalis sa sahig, malinaw na naramdaman ni Yang Kai na marami sa kanyang mga kapatid ang kakaibang nakatingin sa kanya, puno ng pagdududa.
Malamang, nakita ng mga taong ito ang kaguluhan sa umaga at hindi nila naiintindihan kung paano niya nagawang patumbahin si Zhao Hu. Kalmadong nagpatuloy sa trabaho si Yang Kai. Pagkatapos magwalis ng sahig, bumalik si Yang Kai sa kahoy na bahay at binuksan ang kanyang bag. Inilabas niya ang Free-Lived Chaos Spirit Flower at Dead Jedi Tree Grass na kailangan niya at ibinalik ang natitira. Walang gamit si Yang Kai para sa mga natitirang halamang ito, kaya maaari niyang ibenta ang mga ito sa contribution hall para sa ilang kontribusyon. Hawak ang bag, lalabas na sana si Yang Kai, ngunit pagkatapos mag-isip sandali, nagpalit ulit siya ng damit na may bahid ng dugo at pininturahan ang mukha. Saka lang siya nagmamadaling lumabas. Sa contribution hall, nakaupo si Old Man Meng sa likod ng counter na may hawak na teapot. Tahimik siyang humihigop ng tsaa habang humihigop ng kaunting kanta. Biglang may sumilay na anino sa pintuan. Mahinang itinaas ng matandang si Meng ang kanyang ulo para tingnan. Akmang pag-alitan niya ang bastard na hindi nagmulat ng mga mata at dumating upang guluhin ang kapayapaan ng matandang ito sa madaling araw, nakita niya si Yang Kai na pumasok. Bahagyang kitang-kita ang kanyang dalawang hita at kitang-kita ang mga pinong buhok sa kanyang binti. Nakita ng dalawang babaeng High Heaven Pavilion na disipolo na dumaraan ang eksenang ito at sumigaw sa pagkaalarma, tinakpan ang kanilang mga mukha at napaatras sa kahihiyan. Anong uri ng lakas ng pag-iisip mayroon si Treasurer Meng? Umakyat siya sa isang bundok ng mga talam, pumasok sa dagat ng apoy, nakasalansan ng bundok ng mga bangkay, ngunit hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Siya ay nakapatay ng 10 lungsod ng madali, ngunit sa sandaling ito, siya ay nagluwa ng isang subo ng tsaa. Munting Yang Kai, anong ginagawa mo? Nagmamadaling tumayo si matandang Meng at tulalang tinitigan si Yang Kai. Nagmamadaling pumunta si Yang Kai sa counter at huminga ng malalim. Bumalik na ako. Siguro marami kang pinaghirapan no. Hindi naiwasang maawa si Treasurer Meng kay Yang Kai. Ilang araw na ang nakalipas, nang umalis si Yang Kai sa kanyang lugar, maayos pa rin siya. Hindi niya inaasahan na pagkatapos lang ng isang biyahe sa Blackwind Mountain, magiging ganito siya. Mukhang hindi isang tao o isang multo, ito ay sadyang masyadong trahedya. Oo, medyo delikado. Tumanggo si Yang Kai at hindi na nag-aksaya pa ng mga salita. Mabilis niyang binuksan ang bag at itinuro ang tambak ng mga halamang gamot sa loob. Pero hindi naman masama ang ani. Treasurer Meng, gusto mo bang tanggapin ang mga halamang ito sa contribution hall? Tumingin si Treasurer Meng at kumunot ang noo. Ito ay mga common level low-level herbs lamang, wala silang gaanong halaga. Marami ang mga halamang ito sa contribution hall, kahit natanggapin niya ang mga ito, walang lugar na ilagay ang mga ito. Nang tatanggi na sana siya, nakita ni Treasurer Meng si Yang Kai na nakatingin sa kanya na puno ng pag-asa. Sa pagtingin sa kanyang damit, lamambot ang puso ni Treasurer Meng at tumanggo. Sige, tatanggapin ko, bawat 2 halamang gamot ay ipapalit sa isang kontribusyon. Pagkatapos ay tingnan mo, hindi nakipagtawaran si Yang Kai at itinulak pasulong ang bag. Tiningnan ni Treasurer Meng ang kabuuang 32 herbs na may kabuuang 16 na kontribusyon na puntos. Agad niyang ni-record ang account ni Yang Kai. 3 araw kang tumakbo sa Blackwind Mountain at ito lang ang nakuha mo. Casual na tanong ni Treasurer Meng. Ang kakayahang makakuha ng ganito kalaki ay medyo mabuti na. Habang nagsasalita si Yang Kai, palihim din siyang tumingin sa paligid. Ubo-ubo, hindi masama. Hindi kinaya ng matandang Meng na saktan si Yang Kai. Pagkatapos ng lahat, alam din niya ang tungkol sa mahirap na sitwasyon ni Yang Kai. Hindi maganda ang kakayahan ng batang ito, ngunit handa siyang magtrabaho ng husto. Walang gaanong kabataan na kayang tiisin ang hirap na katulad niya. Sa kasamaang palad, ang kanyang kakayahan ay ang kanyang kahinaan at siya ay nakatadhana na hindi magkaroon ng maraming tagumpay sa buhay na ito. Habang siya ay nananagway sa kanyang puso, nakita ni Treasurer Meng si Yang Kai na nakatingin sa paligid at hindi maiwasang magtanong. Ano ang tinitingnan mo? Mahiwagang yumuko si Yang Kai at bamulong. Treasurer Meng, sa pagkakataong ito nang pumasok ako sa bundok, parang nakakita ako ng hindi kapani-paniwalang bagay. Nang makitang maingat si Yang Kai, alam ni Treasurer Meng na ang hindi kapani-paniwalang bagay na ito ay hindi karaniwan. Naging seryoso ang ekspresyon niya at bamulong siya pabalik. Ano ba? Hindi ko alam. Di ba ibinalik ko yun para matulungan mo akong tingnan? Experienced and knowledgeable ka kaya dapat kilalanin mo. Habang nagsasalita si Yang Kai, inabot niya ang likod ng kanyang puwitan at kumuha ng bag at dahan-daang inilagay ito sa counter. Marshall Peak, Kabanata 24. Ganoderma lucida. Tiningnan ni Treasurer Meng si Yang Kai at nakita niya na ang mukha ni Yang Kai ay puno ng pag-asa at kaba. Hindi niya maiwasang maging maingat habang dahan-daang binuksan ang pakete at tumingin sa loob. Kasing laki ito ng isang mangkok at madilim na pula ang kulay. Mukha itong kabute o Ganoderma lucidum, at hindi naman masama ang hugis nito. Ubo. Ubo-ubo. Hindi napigilan ni Treasurer Meng na umubo ng ilang beses. Kinakabahang tumingin sa kanya si Yang Kai at mahinang nagtanong. Ano ang bagay na ito? Kakaibang tumingin sa kanya si Treasurer Meng at hindi sumagot. Sa halip, nagtanong siya. Ikaw. Saan mo ito nakita? Sa isang kuweba, may isang demonic beast na nagbabantay dito. Sa huli, pinatay ko ito. Noon ko lang ito naani. Tumalon ang puso ni Treasurer Meng. Nakasalubong mo ang isang halimaw na hayop. Hindi ba sinabi ko sa iyo na huwag masyadong lumalim?
Hindi ako masyadong lumalim. Hindi ko alam kung paano ito napunta sa labas ng Blackwind Mountain. Nadama ni Yang Kai na mali. Hindi napigilan ni Treasurer Meng na mapabuntong hininga, iniisip na ang dahilan kung bakit napunta sa ganito ang brat na ito ay dahil nakipag-away siya sa halimaw na iyon. Sa lakas niya, kahit first grade monstrous beast lang iyon, siguradong hindi magiging madali ang pakikitungo nito. Nakakaawa. Sa murang edad, 3 araw siyang nagpaddle sa Blackwind Mountain Range para kumita ng 16 na kontribusyon na puntos. Higit pa rito, kinailangan niyang labanan ng isang level 1 na demonyong hayop at muntik nang makatakas sa kamatayan. Kung malalaman niya ang tungkol dito, ito ay hindi angkop, ito ay masyadong masakit. Kalimutan mo na, bihira lang gumawa ng mabubuting gawa ang matandang ito, kaya ituturing ko na lang na nag-iipon ng good karma. Nakita ni Yang Kai na marangal ang ekspresyon ni Treasurer Meng, ngunit hindi pa rin siya sumagot. Hindi niya maiwasang maging balisa. Nang muli siyang magtatanong, humigop ng tsaa si Treasurer Meng, hinampas ang kanyang mga labi, at pinisilang isang ngiti. Ikaw maliit na brat, ang swerte mo. Nang marinig ang sagot na ito, agad na lumuwag ang balis ang puso ni Yang Kai. Talagang nag-aalala siya na ang bagay na ito ay hindi katumbas ng 1 sentimo. Iyon ay magiging isang malaking biro. Treasurer Meng, ano ang bagay na ito? Ilang kontribusyon na puntos ang halaga nito? Si Yang Kai ay hinimas ang kanyang mga kamay bilang pag-asa. Oh, ang bagay na ito ay tinatawag na Blood Lindsay Mushroom. Ito ay isang bihirang sangkap na panggamot, isang ordinaryong. Bago matapos ang Treasurer Meng, nakita niya ang pagkabigo sa mukha ni Yang Kai at nagmamadaling binago ang kanyang mga salita. Hindi, ito ay isang Earth Grade Low Grade Medicinal Ingredient. Isa itong Earth Grade Low Grade Medicinal Ingredient. Tama. Napakatigas ng tono niya kaya halos maniwala si Treasurer Meng. Mababang marka ng Earth level. Nagulat si Yang Kai. Treasurer Meng, sigurado ka bang hindi ka nagkakamali? Naninigas ang mukha ni Treasurer Meng. Anong biro, buong buhay ng matandang ito ay ginugol ang kanyang buong buhay sa pagbabasa ng mga babae. Obo-obo, ang ibig kong sabihin ay nagbabasa ng hindi mabilang na mga gamot. Nagkaroon ako ng isang pares ng matangkad na mata, paano ako maaaring magkamali? Ilang contribution points ang mapapalitan ko? Si Yang Kai ay interesado lamang dito. Bibigyan kita ng 20 points. Kaunti lang, medyo nadismaya si Yang Kai. Naisip niya na ang item na ito ay maituturing na isang mababang antas ng item at hindi bababa sa nagkakahalaga ng ilang dosenang puntos ng kontribusyon. Medyo marami iyon, brat. Naisip ni Treasurer Meng, librereto, paano kita mabibigyan ng napakaraming halaga? Ngunit nakahanap pa rin siya ng dahilan. Bagaman ang Blood Lindsay Mushroom na ito ay isang Earth Grade Low Grade Medicinal Ingredient, maliit ang sukat nito at hindi mataas ang edad nito, kaya 20 puntos lang ang halaga. Hindi tumanggi si Yang Kai at diretsyong sinabi. Kung gayon, bibigyan kita ng 20 puntos. Tumanggo si Treasurer Meng at itinala ito sa account. Sa pagkakataong ito, hindi kasama ang Free-Lived Chaos Spirit Flower at Dead Jedi Tree Grass na kailangan niya, mayroon siyang kabuuang 36 na kontribusyon na puntos. Idinagdag ang mga kontribusyon na puntos na naipon niya noon, mayroon na siyang kabuuang 48 na kontribusyon na puntos. Biglang naramdaman ni Yang Kai na siya ay naging medyo mayaman at mapagmataas. Bagamat maaari siyang makakuha ng mga puntos ng kontribusyon sa pamamagitan ng pagpunta sa kabundukan upang kumuha ng mga sangkap na panggamot, maaantala din ito ang oras ng kanyang paglilinang. Bukod dito, kailangan din niyang umasa sa kanyang swerte, kaya parang inuunan niya ang kariton bago ang kabayo. Bagamat nasa sabik siya, nagpa siya si Yang Kai na sa hinaharap, maliban kung wala siyang ibang pagpipilian, hindi niya gagawin ang ganoong bagay. Ang layunin ng pag-iipon ng mga puntos ng kontribusyon ay upang linangin, kaya nagawa pa rin ni Yang Kai na makilala ang pagitan ng dalawa, kaya hindi niya hinayaang mapunta sa kanyang ulo ang ani sa pagkakataong ito. Kasalukuyan siyang mayroong maraming Free-Lived Chaos Spirit Flowers. Sa huli, nakakolekta na siya ng 30 hanggang 40 stalks ng Free-Lived Chaos Spirit Flowers sa kuweba, pero napakaliit ng Dead Jedi Tree Grass, 5 hanggang 6 stalks lang. Kung talagang gusto niyang gamitin ang mga ito para sa paglilinang, natatakot siya na hindi ito magiging sapat. Kailangan niyang palitan ng ilan mula sa contribution hall, kung sakali. Pagkatapos magdesisyon, sinabi ni Yang Kai. Treasurer Meng, bigyan mo ako ng 10 tangkay ng Dead Jedi Tree Grass. Sinulyapan siya ng matandang si Meng. Bagamat nagtataka siya kung bakit gusto sila ni Yang Kai, hindi siya nagtanong. Kalmado lang siyang tumingin kay Yang Kai at sinabing, 10 stocks ng common grade low grade herbs para sa 10 kontribusyon na puntos, sigurado ka bang gusto mo sila? Sumimangot si Yang Kai at may kahinahinalang sinabi. Hindi tama, hindi ba sinabi mo lang na 2 tangkay ng halamang gamot para sa isang kontribusyon? Ang presyo ng pagsingil ay ang presyo ng pagsingil, ang presyo ng pagbebenta ay ang presyo ng pagbebenta, hindi sila pareho. Ang ngiti ni Treasurer Meng ay partikular na napakatalino, at isang makapal na amoy ng profiteering ang kusang lumitaw. Galit na itinuro ni Yang Kai ang ilong ni matandang Meng at sinabi. Ganap kang kumikita, sinasamantala ang pagkakaiba sa presyo, ito ay masyadong kahiyahiya, ang iyong konsensya ba ay kinain ng aso? Ikanaway ni Old Man Meng ang kanyang kamay at sinabi.
Hindi ako kumikita, ito ang presyong itinakda ng sekta, wala itong kinalaman sa akin. Lahat ng mga paninda sa contribution hall ay malinaw na may markang presyo, itong matandang lalaki. Siya lang ang may pananagutan sa pag-aalaga sa sekta. Kung hindi, paano sa palagay mo susuportahan ng sekta ang iyong 3,000 disipulo? Natigilan si Yang Kai, ngunit kapag naisip niya ito, ang pagnenegosyo ay tungkol sa paggawa ng pera. Sa napakalaking High Heaven Pavilion, kung wala silang paraan, paano mabubuhay ang kanilang 3,000 disipulo? Bagamat isa nga itong kaso ng pagsasamantala sa pagkakaiba sa presyo, walang pumipilit sa iyo na bumili o magbenta. Kung ganoon gusto mo pa ba ang Dead Jedi Tree Grass? Nakita ni Treasurer Meng ang masakit na ekspresyon ni Yang Kai at agad na bumuti ang kanyang kalooban. Napatakip ng ngipin si Yang Kai, maya-maya ay kakailanganin niya ito. Dahil ayaw niyang pumunta sa kabundukan para mamites ng halamang gamot, dito na lang niya ito mabibili. Tumalikod si Treasurer Meng at pumunta sa likod ng hall, hindi nagtagal, bumalik siya na may dalang 10 tangkay ng Dead Jedi Tree Grass. Binilang sila ni Yang Kai habang itinatala ni Treasurer Meng ang mga account. Pagkatapos kumain, medyo hindi nasisiyahan si Yang Kai, kaya kinuha niya ang mga halamang gamot at tumalikod para umalis. Bumalik ka ng madalas kapag may oras ka. Mainit na tawag ni Treasurer Meng mula sa likuran. Halika ng madalas para mapakinabangan mo ako, sa wakas ay naunawaan ni Yang Kai kung paano nabuo ang kanyang palayaw na Treasurer Meng. 3 hakbang ay naging 2 hakbang, si Yang Kai ay nagmamadaling lumabas. Nang malapit na niyang marating ang pinto, may sumulpat na figure mula sa labas, halos mabangga si Yang Kai. Medyo mabilis ang mga reaksyon ng 2 tao, biglang huminto si Yang Kai, at huminto rin ang isang nakakapreskong halimuyak ang hamihip sa kanyang mukha. Pagtingala, nakita ni Yang Kai ang isang pares ng maliwanag na malabwan na mga mata na nakatingin sa kanya, ngunit hindi niya makita ang mukha, dahil ang taong ito ay talagang nakasuot ng belo. Ito ay isang babae, bagaman ang kanyang mukha ay hindi malinaw na nakikita, ngunit kung iisipin sa kulay ng kanyang balat, hindi siya dapat masyadong matanda, kaya siya ay dapat na kanyang senior sister. Tumanggo si Yang Kai sa kanya, bahagyang humihingi ng tawad, at pagkatapos ay itinabi ang kalahati ng kanyang katawan, na nagpapahiwatig na dapat siyang pumasok muna. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pagkatapos matigilan sandali, biglang namula ang tenga ng kausap, at umiwas siya ng tingin sa mga mata nito. Nakita ito ni Yang Kai at naisip niyang medyo mahiyain ang senior sister na ito, kaya mabilis siyang umiwas, para hindi siya masaktan. Si Ziyaning Chang ay nahihiya hanggang sa mamatay. Hindi niya akalain na makakatagpo niya si Yang Kai sa pasukan ng contribution hall. Sa sandaling makita niya ang mukha ng taong ito, naisip ni Ziyaning Chang ang kanyang sarili. Pagkatapos ay naisip niya ang kanyang. Sa isang iglap, namula ang mukha ni Ziyaning Chang, at nag-init ang kanyang tenga. Nagmamadali siyang pumasok sa silid, hindi naglakas loob na itaas ang ulo. Naisip ni Yang Kai na medyo nakakatawa, bihira ang mahiyain na babae, at maraming babaeng disipulo sa Sky Tower Pavilion, ngunit ang mga nagsasanay ng martial arts sa pangkalahatan ay mas bukas ang isipan, hindi katulad niya, na namumula lang kapag tumingin. Kanya, hindi nakakagulat na nakasuot siya ng belo. Medyo cute ang senior sister na ito, pero bakit pakiramdam niya ay medyo pamilyar ang halimuyak nito, na parabang naamoy niya ito dati.